ayan na po mga ka-farmer, tayo po ay magtatanim na itong hybrid Korean radish na to. Ito po ay mas maikli pero mas mataba. Sana naman ay pagka ganitong oras hapon at kayo po ay medyo alam niyo na, tinatamad na magluto o ano nang lulutuin, di ba? Iisip ka, marami po tayong mapipitas-pitas doon nga, himay-himay. Ito, ganyan na siya, gaya ng dati. So yan, magandang buhay. Napaka-hectic ng araw namin ngayon. Kala ko medyo ano ako, pero busy pala ako mga farmer. Kasi meron akong nabiling manok, iihawin pa namin. Hindi ko pa nga natitimpla, mabilis ang timpla na siguro to. Pero bago yan, magtatanim muna kami ni Kongkong syempre. Ayan, tanim kami ng, tingnan ko muna yung mga ganda din kasi ng lemon sana, no? Alam nyo, ang lemon mabilis din lang sana to, wag lang madadali na ang yung nangangain. Mabilis po kasi yung nangangain eh. Ayan, no? Gusto niya ng naaarawan syempre. Yan. Yung anuhan namin ng radish kahapon, nag-harvest na po kasi namin. Ngayon sabi ko kung pasuyo na lang muna at itong ang kangkungan, no? Kailangan din tanggalin na to. Ito, dami din, no? Siksikan, tingnan nyo, naghanap ng ito din, kailangan din malinis ang ating bok choyan. Bilis ng mga damo pag umulan, umaraw, napakabilis. Malaki naman na mga farmer. Ayan, tingnan nyo, diba? Daming damo. Pero ayan, medyo kailangan niya ng malaki na. Hindi ko na po inano to, ano natin tong lupa na to. Natanggal ko pa isa. Ano natin to, papatabain pa natin kasi sa tingin ko parang kulang po sa sustansya. Pakuha ko ng Carabao manure kay Kongkong, yung luma namin dito, marami pa naman. Ayan, nakapag-replant pa tayo ng kaunti. Inayos ko pa yung mga medyo magkakatabi, magkakadikit. Ito meron pa, dalawa. Kukuha pa natin to. Nalagay natin dito. So ayun, yung mga linipat tayo. Ganun din naman eh. Di rin naman sila gaganda pagka, alam nyo na, dikit-dikit. Kaya ayan, replant tayo ganyan. Kahit pa paano, sana lumaki yung mga maliliit. Ayan. Pangit yung pechay, hindi nag-germinate lahat. Marami ang hindi itong mobo. Buti pa to si Musta, dami tanggalin din natin. Ito na yung mga kangkong. Kailangan malinis din itong paligid dito.
Mga avocado pala natin, tuloy-tuloy naman po yung pag ano nila, maglabas ng mga bagong dahon. Ayan, matagal pa to. Kaya yung plat dito matagal pa yan. Tsaka i-control din naman natin yung pag ano nila, hindi natin papakapalin yan. Sana magtuloy-tuloy. Hindi ko maintindihan kung grafted ba talaga ito o parang mas maganda bumili ng maliit lang, tapos may ano naman yung si Kongkong. Ayan, tuloy natin mga farmer, at ako'y may power pa ba ako para magtanim ng ano. Hindi, ayusin natin. Munguha pala ako ng talbos. May nagtalbos may nagkuha ng talbos kuha tayo. At ako po ay maggigisa para may greens naman. Ayan, puro manok lang kinain natin kaninang tanghali. So ito pala yung siningit nila dito. Hindi ko alam kung magki-click itong ating sibuyas sa ano, pero kung hindi, ganito na lang ang gagawin natin. Yung mga pinagputulan i-replant natin. So ayan, baka mas mabilis pa. At least umuulit lang ng umuulit, 'di ba? So ayun. Tapos tawag dito, ito yung shoutout pala kay Ate Marisa Kristovich. Hindi pa pala alam. Ito po ate, ito yung radish natin na ano, Korean. Hoping na sana ay ano, marami natuwa sa radish natin. So ayun, ito sana kapag harvest tayo, kasi first time ko ito, talaga first time natin mag tanim nitong radish na to. So makikita natin sa ano kung ano ang magiging resulta. Tinatabunan ko kasi ayan kagaya po niyan, baka umulan ng malakas, bale sayang naman, malalaki na. Kaya lang talagang mahahaba mahahaba po. Ayan mahahaba. May update pala tayo sa Ayungin, abangan ninyo. Pasabog mga ka-farmer, pasabog sa Ayungin. May pasabog tayo sa Ayungin. Okay, hintayin natin. Sana ito po ay ano din, mataba ito mataba po ang ano, ang radish na to. Mas mga ganyan, tumataba po ng ganyan. So yun ang aabangan natin. Uy, may piking ito, tali yung chinelas ko ayan, dito kasi ako dumadaan sa gilid. Ito na yung bok choy. Tingnan nyo, mabilis po siya. At okay na, kompleto na yung spacing. Kaya hintay na lang tayo. Tapos ano ba, masyado marami kayo dyan baka pwede ko pang isingit yung iba doon sa kabila. May dalawa pa dito ayan. So ayan, lipat natin to doon. Ito, tataniman ko na radish. Ayan. Korean pa rin. Subukan natin si Korean. Ayan, babawasan po natin to ng lupa kasi nga magdadagdag po tayo ng chicken manure. So malambot naman to na lupang ito.
So pwede nating idagdag dito sa may avocado para dagdag na. Kailangan din pong linisin pala to, marami ding damo sa gilid pagka may time. Tapos ito na yung ating kangkong, tingnan nyo naman, ayan na. Healthy. Alagaan natin to kasi may aphids po. Ito hindi kagandahan, hindi tayo makakapagbenta nito. Pangit po, hindi. Pero may binili na ako dyan, baking powder at neem oil. So yun po ang i-spray natin. Tingnan nyo, hindi maganda. Look, diba? Basta't kumulot po ang dahon, mga farmer. Kumukulot, ibig sabihin may kalaban. Ayan o, kumukulot na yan. Tingnan nyo. So hindi po kagandahan ng ating hindi kasi ito gaanong sinubukan ko na, alam nyo na, huwag masyadong ayan o, tingnan nyo. Sabi ko, hindi talaga pwede. Hanap tayo ng ibang solusyon. Ayan. Pwede nating i-sacrifice, palitan na lang natin, diba? So nusungkit ata ni Jaisel yung salamin ni So ayan, tanim tayo ng radish, mga ka-farmer. So ayan na po, mga ka-farmer, tayo po ay magtatanim na itong hybrid Korean radish na to. Ito po ay mas maikli pero mas mataba. Sana naman ay po natin makapag tayo, makapagbigay ng kaligayahan sa atin, di ba? Alam nyo, mga ganitong pagkakataon, tawag dito, exercise, the same time papasaya sa'yo, di ba? Sabi ko nga, wala na po sigurong gaganda para sa retirement is to do farming and fishing, mga farmer, di ba? Ako para sa akin, farming and fishing. Huwag nyo nang aralin yung yung cockfighting. Sorry pala kay ka-farmer Randy Meneses. Ako naman kasi yan talaga. So na lang kay Kuya Mitch yung payment sesend ko na lang. So ayan, tapos na po yung kubo at one down. Thankful tayo at yun, shoutout pala kay brother Maynard, ang aking brother. Kumusta ka? Ayan radish tayo, brother, radish. May pangalan na po yung bagong kubo. Ang pangalan niya ay Honey. Napakaganda nga naman ang pangalan, Honey. So yun po ang pangalan ng bagong kubo. Pagawa tayo kay Billy para uniform yung mga yung pangalan nakasabit, para uniform. Siya na lang po ang gumawa. Payulado naman natin ng ng mga isda galing Masinloc. Ay, ang hirap dito parang hirap Bakit? Umusog ba? Ito yung sinasabi. Sabagay, nak ng saysay, parang takbo niya parang loko to ayan. So ito po kasi nagdagdag tayo ng Carabao manure, kaya medyo dinudurog-durog ko pa. Ayan. Tapos same technique tayo po ay maghuhukay ng konti kasi mahaba po ang nito, mahaba kailangan tatabunan mo talaga, mababali po ng ulan. So ayun, malay mo habagati na naman, mababali po, pero malalayo ang agwat. So konti lang may tatanim natin dito, unlike before. So tingnan po natin doon kung mapapalaki talaga natin. At the same time, tayo po ay magtutunaw ng triple 14 at 0060
yun po ang ipagdidilig natin. Titingnan natin yung difference ng may potassium 0060 at 3414. Ayan. Ayan, 36 holes, 1, 2, 3, 4 4 times 9, 36 holes lang po siya. Pero okay na, dahil dito ilan bang holes ang nagawa natin? Eto, same din lang naman, ano? Same size, same laki to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din. 36 din pala. So, ayan. Eto, hindi gaano, partly shaded. Ito naman, full sun. Tingnan po natin, ano, kung alin yung mas prefer ni Korean radish. Kasi sa tingin ko yung ordinary radish natin na tinanim ko dito is kung ganito po, napalaki natin yan. Kung ganito ang setup, kasi talagang medyo siksikan yan eh. Mas gusto niya mainit syempre. So ayun, tayo naman ay nagpapaambon, mga kaparami, ang maambon na. Ay, so ayun, abangan nyo yung pasabog sa ayungin. May pasabog tayo sa ayungin, mga farmer. So ayun, ayun, tanim na natin. Ayun, Korean radish, condor, effective, mga farmer. Isa-isa lang na ano, kaya medyo matrabaho ito dahil medyo aanuhin mo pa yung isa-isa, yung butil. Yung iba naman, ginagawa pala nito ay pinapa-germinate na nila. Pwede rin naman. Ako naman, dahil umuulan naman po ngayon, I think hindi na kailangan, tsaka hindi naman ganun kainit. So makikita natin to by Monday or Tuesday, God willing, may tubo na. So ayun, babantayan na lang natin. Pag humabantang kay, yun ulit, tabon ng tabon ng tabon hanggang sa ano natin, tumibay yung kanyang puno. Tanim na muna ako. Ayan na. Papaluto pa naman ako ng buro. Ayan, kaya lang di ako makakapitas. Maghuhugas muna tayo ng kamay. Ayan. So pitas din sana ako ng mustasa. At ito, talbos ng kamote. Pero gusto ko igisa. Hindi ako nang ini-steam lang. Gusto ko igigisa ko po ito. Ayan. Tapos na naman tayo sa, ito yung gusto ko. Tapos na naman tayo magtanim, mga farmer naris. Ito yung gusto ko, pakuha kay Kongkong. At maipalipat natin yan. Ang ganda po ng saging natin dito sa side na yan. At hoping na naabunuhan naman yan, magiging maganda po ang mga bunga. So ayun, sana, no? Sana, diba? Binibigay naman natin yung best natin. Full instructions kay Kongkong, kaya lang minsan kahit anong instruction ayan, napapansin nyo naman po siguro, pero okay lang naman. Ganun talaga. So ayun, pinapaulit ko naman pagka mali yung gawa niya, kagaya nung sa papaya. Sa papaya po kasi hindi biro yung pag-aabono dyan. Kailangan tutukan kasi kailangan po niya ng malaking amount ng fertilizer para mag-success po tayo, mapalaki po natin yung mga bunga. So ayun, lalo na ngayon medyo umuulan, kaya napakaganda, mga farmer. So ayan, pitas muna tayo ng maghugas muna ako. Yan, bago tayo magtapos, samahan niyo ako mag-harvest. Ano ba? Gusto kasi nila mustasa, masarap din daw yung mustasa sa yung fresh, masarap din, parang samji. So kuha din po tayo ng mga ilang piraso ba. May packet pa ata eh. Ano ginagawa nila? Si Kathleen, malupit talaga ito. Barako ang dala, oh. Talagang nasa personality din po ng tao, ano. Yung mga yan, kahit big sasakyan, kaya i-drive eh. So si Bebe, sabi ko sa kanya, kaya nagmomotor yan dahil gusto ko pagdating ng araw matuto siya mag-drive. Kasi kailangan din, di ba? Mga farm, hindi naman, paano kung may nangyari sa akin, sino magdadala sa ospital, di ba? So ayun. Ngayon, pipitas tayo ng mustasi.
At ito nga, gusto ko na din pong palitan. Ayun pa pala, project natin. Ay, sobrang busy. Kung din po kasi busy din. Putulin na natin to. So dito sa amin, ang kinaganda, alam nyo, pagka ganitong oras hapon at kayo po ay medyo, alam nyo na, tinatamad na magluto o ano nang lulutuin, di ba? Iisip ka, marami po tayong mapipitas-pitas. Doon nga, kung gusto nyo ng talong, pwede. So tapos ang hirap ng walang camera man. Piliin na natin dito, maganda na lang ang kukunin natin. Ilang piraso lang kasi tayo po ay talbos pa ng kamote. Tatalbos pa tayo. Ayan, sana nakikita ninyo. Ayan, kita nyo ba? Ayan, nagay ko na sa aking leeg. So ayun. Pwede na siguro to kasi kuha pa tayo ng talbos. Pero sila kasi gusto nila din tong mustasa sa buro eh. Ayun, lalaki ng dahon, no? Diba? Shoutout pala kay Tita Leticia Solweta. Ayan, tita, kumusta po kayo? At laban lang tayo, syempre, diba? So ayan, Tita Leticia, matanda na yung ating mustasa. Ayan na, oh. Oy, umano na siya talaga. Kailangan talagang ano na, talagang ilang weeks lang talaga. So anuhin na natin to, hindi na natin tatagalim. Si ate nakapagburo po nito, nakapagburo siya. Sarap kasi ito sa sa sinigang na miso, sa miso, mga farm. Sinigang sa miso, napakasarap. Ay, hirap. Ayan, pwede na to. Tapos may buro akong nabili sa palengke. Sana naman ay may asim naman ang kaunti kasi ako po ay Kapampangan Bicolano, kaya na-appreciate ko na rin yung mga buro-buro na yan. Pero siguro yung iba dyan talagang kasi nung una ganun din ako eh. Nakikita ko yung, sabi ko ano yung mga parang kaning baboy ka ako, ganun pa nga pagkaka-describe ko. Nasa timba na tinatakal nila ako sa palengke. Ano yun? Oo, wala akong knowledge. Alam nyo, kailan ko lang siya natutunan? College na po ako ng ilang taon na siguro, mga third year. Doon lang po ako naglakas loob na tikman. So nakikipagtalo pa nga ako, sabi nung kaklase ko, kasi yan pinanis yan. Sabi ko panis pa rin. Pero ayun, katagalan na-appreciate ko na din, masarap pala. So ayun po mga farmer, ang kukunin kong talbos ay wala na pong himay-himay. Ito, ganyan na siya, gaya ng dati. So kailangan mahagisan to ng fertilizer. Medyo ano na ang konti, medyo wala na yung matitilos na matataba. Yan. Gusto nyo ng healthy living, di ba? Farming, sabi ko nga kanina, naputol ba yung pagkaka-explain ko? So ayun, the best way po is kung para sa retirement is farming and fishing, mga farmer. Huwag niyong tatanggalin yung fishing. Ako, pangarap ko pa yan. Kaya nga sabi ko, bebe, hanap tayo ng lupa na malapit-lapit sa dagat. Nainggit ako kay Lita Garong yung nagba-vlog po na Facebook, nagpo-post siya, silang mag-asawa na mimingwit. Ang lapit lang sa may Magalawa Island. Grabe na laki ng huli nila. Lapu-lapu, triple tail wrasse, marami sila nahuhuli eh.
maya-maya. Mga paborito kong isdang pangsigang. So ayun. Tapos ang kinaganda, yung bahay po nila ay gilid ng ilog. Pero sa tingin ko maganda yung ilog eh. Hindi po siya yung ilog na ano, napaka dangerous, 'di ba? Tingin ko maganda yung ilog. Kaya andun lang, nakapark yung bangka nila sa may likod ng bahay. Ganun po kaganda yung lugar nila. Kaya sabi ko, wow, kainggit naman. O ayun. Sabi ko kay Bebe, ang ganda. Napakita ko sa kanya. Nainganyo naman siya. Sabi ko, kaya mo yan. Pag may edad na tayo kako, ganyan lang gagawin natin. Hindi tayong mamamangka lang. Kuha ng pang-ulam. Kung may isda pa nun. Kung meron, di ba? Kung yan, sa mga pangarap natin. Kahit maliit lang na lote doon. Malay mo, diba? Kaloob. Ayun. Ay. Wala, parang may nanalbos din eh. Papayang siguro. Pero marami pa po ito. Kung susuyurin mo. Tama-tama, nakapagpahinga tayo ng ilang araw. Kikita nyo na naman yan, ay puno na naman ng talbos, nakaangat na naman. Dito sa kabila marami pa. Ay. Si Bebe, si Nene, favorite din po ito, talbos. Si Chichi ang medyo maano ngayon sa pagkain po ng gulay. Nasa stage siya nung dati, lakas niyang kumain ng gulay eh. Ngayon nasa stage siya nung arte-arte ba. Paiyakan kami. Siyempre hindi ko naman nahayaan. Diba? So, ganun talaga. Ay, mga farmer. Ay, sarap. Dito marami sa baba. Nakalundo. Hindi ko nga maano eh. Ang ganda. Diyan sa baba. Dami. Talbos. Pang isang luto. Dami po na nakalundo diyan. Dami pa. Ano? Ay, sumakit yung aking likod Ayan. Ito po yung dinner natin. Namin pala. So fresh talbos ng kamote at mustasa at may buro, mga farmer. So yan, marami pong salamat at see you tomorrow. Lechon day pala bukas. Sana po ay makaubos tayo. Kahit isang baboy lang, pwede na. So yan, maraming salamat at magandang buhay.